Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may grab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa yung host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. May malungkot at mas nakakalungkot ho mga ka-action. Ano ba itong malungkot at mas nakakalungkot? Mamaya lamang yung mas nakakalungkot ho mga ka-action, no? So ito nga ho, super funny ho talaga itong bago naman na survey daw. Sa kabila ng pambabatikos dito kay Vice President Sara Duterte, pero nanatili pa rin nangunguna sa survey sa pagka-presidential sa 2028 elections. Ang tanong ho natin dito, saan po ba ito kinuha ang mga survey na ito? Diba? At sino yung nag-survey? Hindi naman nila pinangalanan kung anong company ang nag-survey. Bagkus in-announce nila kung saang mga kalugaran nakakuha ng mga boto ang pag-survey na ito. Grabe, maano pa rin, maasim pa rin kung sa mga ano pa, no, ay talaga bang parang gustuhin na nila hanggang sagad na ito sa 2028. Mananatili pa rin silang nangunguna. Kahit ang totoo naman, marami na ang galit sa mga Duterte at marami na ang ayaw sa mga Duterte na makabalik pa bilang isang presidente ang isa sa kanila. Di ba? Pero wala ho tayo magagawa Ito yung surbi-surbihan daw nila Di ba? Ito. Pakinggan muna natin itong malungkot. Mamaya na yung mas malungkot. Nananatiling frontrunner sa 2028 Presidential Preference Survey sina Vice President Sara Duterte at Senator Rapi Tulfo sa online survey ng Tangere App na isinagawa nitong May 23 hanggang 26. Statistically tied Ayun, yung nag-survey pala na company Tangere App. Tangere App pala ang nag-survey. Akala ko walang inanunsyo na pangalan ng company kung sino ang nag-survey. Tangere App pala. Sina BP Sara at Senador Tulfo na nakakuha ng 27.67% at 27.07% ng mga sumagot sa survey. Umakot ng suporta mula sa Visayas at Mindanao si BP Sara para sa naturang survey, habang pabor kay Tulfo ang malaking bilang ng mga botante mula sa Southern Luzon at Bicol Region. Ayun, Visayas at Mindanao ang malaking kuha sa nasabing boto dito kay Sara Duterte na 27.67%. Ibig sabihin, wala na sa Luzon. Remember mga ka-action, ang Luzon pa rin ang pinakamaraming bilang na boto, ang Luzon. Kasama na dyan ang Calabarzon. Visayas at Mindanao lang siya. Pero 27% lang yan, ha? Lamang lang siya ng points kay Rapi Tulfo kasi si Rapi Tulfo 27 din, no? So, at ang nakuha andito, nakakaano dito kay Rapi Tulfo, malaking boto mula sa Bicol. Grabe, no? Mula sa Bicol ang malaking boto na nagsasabing 27%. Sus Maria. Itong kay Vice, saan ba ito ko nakuha? Kay Vice, kay Atty. Leni, saan ba ito nakuha mga boto na ito? Pumangatlo naman sa Presidential Preference Survey si former Vice President Leni Robredo na nakakuha ng 14.33%. Karamihan ng pumili sa kanya ay mula naman sa Bicol at upper income class. Okay, maganda pa rin. Kasi sa mga nakaraang survey, mukhang ang layo ni Atty. Sino ba yung pumapangatlo? Ang layo na inilagay nila parang pampito yata si Atty. Leni. Abang ngayon nahiya na sila, inilagay na sa pangatlo. Alam nyo mga ka-action, mga kakamping, malaking impact kasi kapag nag-show up ka sa tao o nagkakaroon ka ng mga public forum sa mga tao, 'di ba? Kasi nakikita ka pa rin nila 'di ba?
Kaya maganda itong ginagawa ni Attorney Leni Robredo na nag-show up siya sa kanyang mga volunteers public kahit di man sila nako-covered ng mga media. So nandito naman tayo ng mga content creator na nag-share at kumakalat ang kanilang mga public forum. Kaya maganda po itong ginagawa nila, ang mag-show up sila sa taong bayan, di ba? At nandiyan naman kayo ng mga supporters na sinishare nyo naman ang mga magagandang public forum nila, no? Every time na kung saan sila pumupunta. Malaking impact po ito dahil nararamdaman pa rin ng taong bayan na nandiyan pa rin si Attorney Leni Robredo, di ba? Pero itong nakakalungkot mga ka-action, itong kay Vice President, saan ba? Anong klaseng pag-survey ito? Di ba? Oh, mukha yatang manumbalik naman yung mga nakaraang survey, no? Na mula hanggang sa naging election na lang, ganoon pa rin ang survey nila. Oo, para bang sinagad ho nila. Baka naman mamaya pagdating sa 2028 election, yung survey na yan, maging tumama naman sa boto nila, Sus Maria Josep. Ewan ko ba kung bakit ganitong survey. Malayo pa lang pero hindi mamatay-matay ang nasabing survey. Na alam naman natin na marami ng galit dito, lalo na sa pag-resign niya sa DepEd, na walang ka-ano-ano yung DepEd, walang ka-improve ang DepEd. Pero ganito pa rin ang survey ni Sara Duterte. Maniwala ba kayo dyan o hindi? O, i-comment nyo lang mga ka-action, mga kakamping, di ba? Di ba parang funny moment ba na itong survey-surveyhan na ito? Di ba? Pero itong kay Rapi Tulfo, malapit naman sa katotohanan. Oo, kasi may pangalan naman to si Rapi Tulfo. Oo, branded naman kasi ito si Rapi Tulfo. Ito lang ang kansara, ang nakakatawa. Super funny talaga. Di ba? Pero itong pagpangatlo ni Attorney Leni Robredo, maganda po yan mga ka-action, mga kakamping. Kasi pumapangatlo na siya. Inilagay na nila sa pangatlo. Baka naman sa susunod nyo na survey, mahiya naman kayo, ilagay nyo naman yan sa unahan. Si Attorney Leni Robredo. O, iiwan nyo naman si Vice. Para Para bang, para hindi kayo masyadong mahalata. Kasi kung ilagay nyo number 1 si Vice, nakakalito po yan. Super funny na po yan itong survey-surveyhan nyo. Oo, hindi na ho kami naniniwala nito. Oo, di ba? Kasi pag kami ang mag-survey online, marami ang umaano kay Leni Robredo. Bakit pagdating dito sa online survey nyo, ganito, 'di ba? Lamang si nangunguna lagi. Pero kung kami naman ang mag-survey, actual na pag-survey, abay halos nilampaso kayo. Oo, nilampaso yung manok nyo. Tapos ngayon dito sa online, abay nakakalito ho mga ka-action, mga kakamping. Tapusin ho natin ito. 2028 Vice Presidential Survey, top choice din si Senator Tulfo na sinundan ni Senator Grace Poe at former President Rodrigo Duterte. Ayan ha. Pa rin. Pangatlo pa rin si Lolo Nyo Digong. So, eto na ho mga ka-action, no? Malayo pa lang pero piniperfect na nila o pinanatili na nila ang kanilang survey. Pero wag ho tayo maniwala dyan. Di ba? Wag tayo maniwala dyan. Lalong-lalo na alam na humanho natin na marami na ang galit sa mga Dutards na ayaw nang bumalik sila sa pagka-presidente o isa sa kanila ang magiging presidente. Ayaw na ho natin na may isa pang Duterte ang magpapahirap sa bayan. Di ba? Ito ang mas nakakalungkot na balita. Pero hindi pa naman ito talagang 100% sure, 'di ba? Kasi bawat live natin sa mga Facebook nakikita natin, grabe ang panawagan ng ating mga kababayan. Leni for Senador 2025. At sa mga live natin sinasabi natin na nananawagan tayo na tumakbo siya bilang isang senador sa 2025 dahil kailangan natin ang isang Leni Robredo na magboses sa Senado dahil siya naman ay karapat dapat sa Senado, di ba? At may kakayahan talaga siya na banggain itong mga tao na mga kurap, di ba? Gaya ni Senadora Risa Hontiveros na walang kinikilala, pader ka man o ano ka man, basta kung may kasalanan ka, iimbestigahan ka.
Yan ang mga gusto natin. Dapat sana si Atty. Leni Robredo ay magiging senador na sa 2025. Pero ito, mas nakakalungkot kasi ayon sa pinaka last conversation nila Edsel Lagman dito kay Atty. Leni Robredo is tatakbo daw po itong mayor. Pero hindi pa naman final talaga na mayor talaga. Pero ano na natin, unti-unti na natin halimbawa tanggapin. Pero naka-ready pa rin tayo. Naka-ready pa rin tayo sa kanya. Basta always lang tayo preferred. Okay? Ano man ang maging desisyon niya, respetuhin na lang natin. Mas maganda nga yan muna kung halimbawa mayor siya para palakasin niya ang kanyang makinarya. Para sa 2028, boom! Siya na ang pambato ng oposisyon at banggay nito si Sara Duterte. Mas maganda nga yan. Dyan muna sa mayor. Palakasin niya ang makinarya kasi mas maganda ang makinarya. Okay? Tapos, siyempre naman, ang ang pinaka main point kung bakit tatakbo siya as mayor ng Naga City kasi gusto niyang ipagpatuloy ang mga ginawa na magaganda o mga project o mga sinimulan ng kanyang asawa na si dating Secretary Jaise Robredo. Yun po daw ang pinaka dahilan kung bakit siya tatakbo, ang ipagpatuloy ang mga magagandang programa ng kanyang namayapang asawa, no? Kaya yan ang mas nakakalungkot. Pero sabi ko nga, wag muna tayo mag-conclude o wag muna tayo mag-close. Naka-always prepared pa rin tayo mga kakampeng, mga ka-action. Na ano man ang magiging desisyon, kasi October pa naman ang filing, naka-ready pa rin tayo. Maging mayor man siya, maging senador man siya, nandito pa rin tayo. At hindi natin pababayaan ang kanyang mga line-up na ikakampanya kung hindi man siya tatakbo sa pagka-national sa Senado, yung line-up nila Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Chil Jokno, at sino pa nasasama sa nasabing line-up. Okay? So, yun lang mga ka-action. Inano ko lang sa inyo ang nakakalungkot at mas nakakalungkot. Okay? At ang super funny na resulta ng survey. Okay, so maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.